Hi guys, ako pala si Jaboy Tambor at ang panakayin natin ngayon mga pananaw, palugan at kasasaya ng komunikasyon teknikal. Ang komunikasyon teknikal ay isang espesyasadong anyo ng pagpapahayag na ginagamit upang may paliwanag ang komplikadong informasyon sa akal, pamilya at logistik. Mula sa sinaunang na komunikasyon hanggang sa digital age, patuloy itong naging mahalaga sa pagbibigay ng malinaw at epektibong informasyon para sa tiyak na media. Itong elemento ang komunikasyon teknikal. Una, audience. Nagsisilbing tagatanggap, magbisay o maaaring siya ay isang tagapakinig, manonood o magbabasa. Layunin, ito ang dahilan kung bakit kinakailangan maganap ang pagpapadala ng mensahe. Estilo, pinapapalooban ito ng tono, boses, pananaw at iba pang paraan kung paano mahusay na mapadala ang mensahe. Format, pumutukoy ito sa ginagabayang istruktura ng mensahe ipapadala. Sitwasyon, pagtukoy ito sa estado kaugnay na layunin na itibatin ng kumain. Ilalaman dito sa saad ng daloy ng ideya ng kabuang mensahe ng komunikasyon. Gamit, ito ang pinakapakita ng halaga kung bakit kinakailangan na mapadala ng mensahe. Dapat na katangian ng komunikasyong teknikal. Mga katangian ng komunikasyong teknikal, orientasyong nakabatay ng audience. Pangunahing prinsipyo sa pagbuo ng komunikasyong teknikal ay ang pagsulat para sa audience. Sa katangian ito, ang mensahe ay kinakailangan mula sa pananaw ng audience at hindi sa nanunulat. Ako po sa kampo. Hindi na binibigyan ang pangunahing basta ng usapan dahil dito binibasa ang lahat ng informasyon tungkol sa pagtalakay. Layunin itong usutang talakay at salita ang inaasahang proseso na tutulong sa audience na magagawa ang inaasahan sa kanya. Kumakatawan na manunulat. Ang katangian ito ang nagpapakilala kung sino ang sumusulat o ang kultura ng organisasyong kanyang binabibilang. Kung tukoy rin ito sa kung anong imahe ang nais ipakita ng manunulat na sumasalamin sa samahang kabahagi siya. Tinatawag din itong branding ng nagsisilbing pagkakailan o identification. Kolaborasyon. Dito tungo sa mahusay na pagbuo ng anumang uri ng komunikasyon. Teknikal, dito nagsama-sama ang iba't ibang individual na may magkakaibang kasanayan sa pagbuo ng komunikasyon. Inaasahan, halimbawa, na lamang sa pagbuo ng mobile phone manual, nangangailangan ng paglahok ang maraming proseso tulad ng analysis, layout, artist, graphic, journalist, secretary, communicator, at iba pa. Bawat isa sa kanila ay kataglay ng kanyang robot na inaasahan upang makabuo ng mabisang manual. Ito ang apat na gabay sa pagtatasa sa mga mababasa sa komunikasyong teknikal. Number 1. Karamihan sa mababasa ng mga komunikasyong teknikal ay nakatuon lamang sa mahalagang impormasyong iyong ibinabahagi. Number 2. Ang mga mambabasa ang nagbibigay ng interpretasyon ng tekstong iyong isinulat. Inaasahan na madali nilang maunawaan ang paraan ng iyong pagsulat lalo hindi mo ito mapaliwanag sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Number 3. Tandaan kung mas maikli ang teksto, mas binabasa nila ito. Sa kasalukuyan, isa sa preferensya ng mga mambabasa ang infographics na halip na puro teksto lang ang kanilang nakikita. Dapat na uri ng magbabasa. Muna ay primaryang magbabasa. Ang mga tuwirang pinatutunguhan ng iyang mensahe ng maaksyon o nagbibigay basa.
Pangalawa, sekundaryong mambabasa. Ang mga nagbibigay payo sa primaryong mambabasa, karaniwan sila ang mga ekspertong may espesyal na kalaman upang magtulungan sa pagbabasa ang mga primaryong mambabasa. Pangatlo, tersaryong mambabasa. Ang mga maaaring may interes sa impormasyong matatagpuan sa dokumento. Pangatlo, ang namamahala sa nilalaman ng dokumento, gayon din sa estilo nito, bago pa man ito'y pahati sa primaryong mambabasa. Pagtukoy sa pangangailangan, pagpapalaga at ilugi ng mga mahalaga para sa isang manunulat at lalanin ang pangangailangan, pagpapalaga at ilugi ng kanyang mambabasa. Pangangailangan, tumutukoy ito sa mga impormasyong kinakailangan, magtugunan sa mga kapsunan ng iyong mambabasa. Pagpapalaga, pinapagpalooban ito ng mga sabi sa umuwi sa mga paniniwala na mahalaga sa mga sa loob. Ito ang nagsisilbi sa mga magbabasa sa iyong sinulat na makaka-apekto sa kanila. Ang kolaborasyon. Susi sa isa ba sa tupay na proyekto ang pagkakaroon ng kolektibo at kolaboratibong partido. Pangunahing konsepto nito na maipamalas ang kalakasan at konsentrasyon ng bawat individual na maibabahagi niya sa grupo. Ayon sa tabiya ito na may matagal na napatunayang magbisa na napakaraming at malaking kumpanya sa daigdig. Ilan sa mga bintahe ng kolaboratibo gawain ay ang mga sumusunod. Nakasentro sa kalakasan ng bawat membro. Pangalawa, napalulutang ang pagkakalighain. Pangatlo, napalakas ang paniniwalang pagsamahan. Ito ang apat na yugto ng kolaborasyon. A. Forming. Pagbibigay buhay sa misyon, pagtatakda ng mga layunin, pagtukoy sa mga responsibilidad at pagmamapa ng schedule. B. Storming. Tumutukoy sa wastong pamamahala ng mga tunggalian, tensyon sa pamumuno at pamamahala at pagkadismaya. C. Norming. Pagtasa sa kaisahan ng grupo sa pagkasunduan, pagpapakinis ng mga itinakdang layunin, pagpapatibay ng samahan at pagpupuko sa papel na ginagampanan ng bawat miyembro. D. Reforming. Pagbabahagi ng tungkulin, paghahatik-hatik ng gawain, pagtugon sa mga tunggalian at pagkakaiba-iba ng pananaw ng bawat miyembro. Hi! Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Jocelyn Maliagas. At ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang flyers at leaflets. So, ano nga ba ang flyers at leaflets? Ang flyers at leaflets ay isang uri ng print materials na ginagamit sa marketing. Ginagamit ito upang mapabilis at maging epektibo ang paghatid ng mensahe para sa mga tao. Kadalasan itong ginagamit sa mga events at promotion. Ngayon, tatalakayin naman ni Rochelle at ibabahagi niya kung ano ang pinagkaiba ng flyers at leaflets. Flyers, isang paina lamang na may direktang hikay at madalas itinamimigay sa makataong lugar upang makahikayat ang mabilis na aksyon. At leaflets naman, mas detalyado kaysa sa flyers, maaaring may multiple calls at naglalaman ng mas malalim na impormasyon tungkol sa isang paksa o organisasyon. Ano ginagawa mo? Ipinapahiwatig ko ang kaibahan ng flyers at leaflets. May text sa kanyan. Gawa ng leaflet. Una, planuhin ang mga detaling na isilagay sa leaflet. Pangalawa, gumamit ng parirala para sa mga pamagat at teksto. Pangatlo, kumpara sa flyer note, malaki ang espasyong inilalaan sa leaflet. Pang-apat, maaring gumamit ng misword na popular sa pagkat karaniwan na itong ginagamit sa halos lahat ng computer. Pang-lima, magsama ng mga larawan upang maiwasan ang magkakaroon ng bulto ng teksto na hindi naman babasahin ng mga tao. Pang-anim, tignan kung may mga pagkamali sa
baybay at sa gramatika. Ito, maglimbag ng mga sampol bagong ipamahagi ang mga tuklas. 1, 2, 3, go. 6 na katangian ng flyers at leaflets. Una, naglalaman ng mga larawan. Pangalawa, makukulay at may mga disenyo. Pangatlo, madaling basahin at unawain. Pangapat, tiyak at direkta ang mga impormasyong nakasulat. Ikalima, hindi paligoy-ligoy ang pagsusulat at informatibo ng mga mambabasa. Pang-anim, may contact at logo na nakalagay ang mga contact na numero upang maaari silang tawagan at maaring makipag-ugnayan sa kanila kung may iba pang katanungan. At yun lahat ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa flyers at leaflets. Sunod naman ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng description. Description ng produkto. Isang maikling sulatin na ginagamit para sa pagbibinta ng mga produkto para sa isang negosyo. Kinakailangan ang paglalarawan sa produkto upang maging kaapit-apit at paibinta ito sa mga target na audience o mamimili. Karaniwang ito ay isang maikling talata lamang, maaaring gumamit ng bullet list sa pagsulat ng description ng produkto, lalo na kung sa online store. So, kahalagahan ng description ng produkto. Mabigyang informasyon ang mamimili tungkol sa mga benepisyo, katangian, gamit, estilo, presyo at iba pang produktong naibibenta. Number 2, may pakita sa mamimili na ang produkto ay akma sa kanilang mga pangangailangan. Number 3, nagpapalakas ng kompetisyon ng iba't ibang kumpanya.